napakatindi ng mga akusasyon na binibitawan niya at alam naman natin, kasama ni Congressman Barzaga, ni Leandro Leviste, ni General Pokis, may ina-expect po ba kayo na mga kaso na darating sa inyo? Kasi parang sinasabi nila, hindi ba, magkakaso sila. Pero kung ano yung sinasabi nila, walang katotohanan yun, yung bintang-bintang nila. Kinakalkal nila ako, pero kung totoo yung bintang nila, hindi na kailangan ng hearing. Papakulo ako. Panira lang nila sa akin yan. Pero hindi po ba kayo natatakot dahil kasi kung ano natin ng kasaysayan, si Marcos Sr., ganyan ang ginagawa pag may oposisyon, talagang pinakukulong. Ngayon, ganun din ang format. Lahat ng nag-o-oppose sa kanya, pinapakasuhan. Lahat, katulad nga yung nabanggit, sila Congressman Libiste, sila Barzaga. Ngayon talagang medyo kinakasuhan sila. Kayo ba? Hindi ba kayo natatakot na one day, ipahuli na lang kayo for maybe sedition or inciting to sedition? Kung totoo, okay lang. Wala naman akong kasalanan eh. Ba't ako sasama? Sino mag-aalaga po ng mga ari-arian yung sa Ilocos Sur niya? Ang laki ng balwa Ako na. ni Manong eh. Ako na. Ako na rin. Ikaw na. Wala naman, malinis ang konsensya ko. Wala akong ginawang kasalanan. Hindi kagaya nila na parang ginagago ng tao eh. Ang liwanag na silang may gawa, sila pa nagbibintang. Pero yung mga bashers nyo, sinasabi na Troll yan. Oo, yung mga troll nyo, sinasabi. Army. Pero syempre, maganda, sagutin pa rin natin. Sinasabi nila na, nako, si Governor Chavit Singson, lahat naman ng presidente, ginanyan yan eh. Mula pa nung una hanggang ngayon, yan din ang kanina nga, natanong nyo yung kay former President Erap Estrada. And ngayon, sabi kasi, dati naman daw kayong loyalista, bigla kayong, hindi na ngayon, bigla kayong kumakalaban na ngayon dahil hindi kayo nabigyan ng posisyon sa gobyerno. Hindi. Tinanong nga ako anong gusto ko noon eh. Wala ka ako. At saka hindi ako loyalist. Kalaban ko nga si Bongbong nung panahon ni Erap eh. Nagpatulong lang ngayon nung eleksyon niya. Paano mo nakalaban si Bongbong? Ilocos Norte siya, Ilocos Sur ka. Paano mo? Sumuporta kay Erap nung nag-away kami ni paring Erap. Okay. Kala ko sinasakop kayo ng Marcos eh. Hindi. Diba? Yung nga, mali yung iba na solid north daw, blind followers daw kami ni Marcos. Hindi totoo yan. Hindi kami blind followers of anybody. Because we'll follow any leader whom we believe that could lead our country. Kasi sino? Huwag lang magdanakaw. Manong Chavit, dugtungan ko yung sinabi kanina ni Boss Dada kasi meron nga nagsasabi na mahina na ngayon si Manong Chavit. Hindi na uubra yung ginawa niya dati kay Erap. Pero meron din ako nadidinig na ito ang main man ngayon. Dito posible makukuha natin yung matagal na nating inaantay. And possibly, yun nga, sinasabi 2026. Ngayon, Manong Chavit, kanina nabanggit natin, malapit na yung inaantay ng marami, no? Pero kayo, ano pa ba ang inaantay natin para makuha natin itong tagumpay na to? Naniniwala ko sa milagro. Pero kung sasabihin natin dito, baga sa poker, bakit mo papakita ang baraha mo? Tama. Hindi pwede sabihin dito. Mapaghahandaan ka. So meron tayong malaking inaantay Do ngayon. not show your card. E di talo ka na. Ba't natin babanggitin dito yung darating na plano by February? Pero February, maganda yung buwan na yan. Nagkataon na nangyari na noon na puro apat. Nangyari yata 2015. Puro apat ang Lunes, apat ang apat hanggang lahat ng araw, apat. Parang connected sa sinasabi kong Divine Providence, number 40. Dahil 40 years naghari 40 years naghari si Solomon, King David, 40 years. Si Moses, 40 years. Ika-48 year ngayon ni Marcos na napatanggal. So, nagkataon na 68 noon, 68 din ni Marcos ngayon.
So, divine providence ka ako. Kaya naniniwala ko na may milagro mangyayari sa February. So, nagtutugma po, ano. Pero, Nagtutugma. doon sa last na press ko ninyo po, Gob, ano, nasabi nyo na may one time, big time. Ayun po ba, Yes. matutuloy pa? Or Oo, saan ba yung tinatanong ko mangyayari? lang. Ako nagko-coordinate lang sa lahat ng mga ayaw sa graft and corruption. Sa mga military nga ako, mas madali kung ang hinihingi ko lang sa kanila, huwag mag-withdraw ng support. Sabihin lang na ayaw nila ang graft and corruption. Kung di nila masabi, ibig sabihin, tinotolerate nila ang graft and corruption. Kasimple lang eh. Sabihin lang nila, ayaw namin ang graft and corruption. Tapos na. Wala. Silencio sila, so kako nga eh, ang silence means tolerating. Silence means betrayal. So, at na ang masama sa lahat, for the first time ever, 2025, zero ang PhilHealth. Ang PhilHealth, kontribusyon ng tao yan eh. Mga pulis, mga maliliit na tao, empleyado, pera nila yan. 89 billion kinuha, pinabalik sa Treasury, sa National Treasury. At, siyempre, nung ginawa yung budget, tatawagin niya ng department, o PhilHealth, ano mo, humingi sila uli. Kinuha eh, 74 billion. Nasa NEP yan. At NEP, yan ang ni Presidente, budget niya. At tinatawag lahat ng mga department, siya makikialam sa lahat yan. Hindi ikot yan kung di niya pirmahan. So, alam niya lahat. Nung napunta sa Congress, nando yung 74 billion na hinihingi ng PhilHealth. Napunta sa Senate, nando yon 74 billion hinihingi ng PhilHealth. Napunta sa BICAM, nandun. Napunta sa proposed GAA, nandun. Pagbalik sa kanya, tinanggal niya. Kaya walang konsensya eh. Kaya 25-0, kawawa yung mga tao. Pera ng tao yan, walang magamit. Pero sinasabi niya, meron siyang zero billing, ha, Gov? Nasaan? Wala. Sinungaling yan. sa Ilocosur, libre ang 8 ospital namin, libre lahat. Sana magawa rin niya yan. Para hindi hirap ang tao. At Gob, sinasabi niya rin, diba, nung nakaraan na ibabalik niya daw yung 60 billion. Eh mukhang hanggang ngayon ata, hindi pa rin. Wala nang... Yun lang latest. Mula nung umupo, yung excise tax ng industry namin na tabako, buong North, walang binayad. Yung buong term niya, 23, 24, 25, 26, wala pa re-release. Billions yun na dapat pang suporta namin sa mga farmers namin sa tabako. Tabako is one of the pillars of our economy, national economy. So dapat i-release yun para may tulong namin sa mga farmers para matulungan namin mga farmers. Dadami ang taxes pagka gano'n. Pero wala, hindi siya binigay. Trillion na nga ang budget eh. Ewan ko kung saan din na lang pera, nawawala eh. So may magnanakaw sa gobyerno. Gob, kasi ganito, ang kalagayan ng Pilipinas ngayon, parang, sige, alam namin na corrupt si Marcos, magnanakaw ang gobyerno. Kaya lang, ayaw namin kay BP Sara eh. Kaya tuloy, nagkakaroon ng division, napopolarize po ang mga tao dahil even if nare-realize nila this is the most corrupt government na nangyari sa Pilipinas, ayaw nilang bumaba si Marcos dahil kay BP Sara Duterte. Anong mensahe niyo sa mga taong ganun ng klase ng thinking? Well, dapat sama-sama tayo lahat ngayon. Ang lahat ng kalukuhan ngayon, mastermind si Marcos. Kasama niya si Martin Romualdez dyan. Kailangan lahat ng may kaso, makasuhan. Ako wala akong pinapanigan. Pero dapat lang makasuhan lahat ng may kaso. Basta matanggal lahat yung mga korap. Sa tingin niyo po, Gob, may pag-asa pa yung Pilipinas? Kasi masyadong lubog na tayo eh. Naunahan na tayo ng mga kalapit nating bansa. Yung ibang bansa na nag-aaral sa atin, nandun na sila sa taas, tayo nandito pa rin. So now, ang Pilipinas mo may pag-asa pang umunlad, katulad ng kalapit nating Mahirapan bansa. tayo. Maski na suportahan pa military itong administrasyon ni Bongbong Marcos,
mahirap na dahil yung foreign exchange, foreign investment, sobrang baba. Hindi magtali ang ekonomiya eh. Sa dami ng kinukuha. Hindi na magtatali. Hindi na pwede pandarin. Wala nang pera. So kahit na... 2 trillion pare ang binabayaran natin every year. Sa 17 trillion na utang na natin. Pataas pa ng pataas. Wala na mangyayari sa atin dyan. Maski suportahan pang military siya, bagsak tayo. Kaya kung maintindihan lang sana mga military, police, sabihin lang nila na ayaw nilang graft and corruption, happy na tayo. Bakit sila salensyon? Hindi maganda yon kung ano. Kaya nakikiusap pa rin ako sa mga pulis, mga military, na mag-isip-isip sila dahil future ng mga kabataan to. May mga anak din sila eh. May anak lahat yan. So, future ng mga kinabukasan, mga kabataan to. Dapat i-denounce nila ang graft and corruption. So option ba sa'yo, Gov, yung... Kasi nahuli natin yung kanilang corruption eh. For 23, 24, and 25. And then, itong 2026, sabi nila, nilinis na nila, mukhang mahihirapan na silang mangurakot dahil nakatutok na rin ang taong bayan eh. Hindi ba option na, okay, magtatrabaho kami for 26, 27, and 2028. Magde-denounce ng ang military or uniformed personnel na, okay, ayaw namin ng corruption. And then, mangangako siya na magtatrabaho. Option ba sa'yo na, o sige, trabaho ka? Hindi. Sa ginawa, isuli niya ang pera. Ninakaw nila. Isuli nila ang pera, ninakaw nila. Si Saldico, hindi makagawa yan kung wala silang approval. Paano maging chairman ng pinaka-importante sa Congress? Si Saldico ang chairman. Sila rin ang may gawa. Nagsosoli naman daw, Gov eh. Yung mga DPWH secretary, eh, hindi naman daw siya nagnakaw, kundi yung mga taga-DPWH. Sila So, hindi pa ginamit ba yun? niya. Mga contractor, mga engineers, ginamit niya lahat yan. Nakuha na niya yung pera eh. Na-deliver na ni Saldico eh. So, binibintang niya sa lahat. Alam niya kasi na kung justice lang o kung system natin, magagandang batas natin, pero ang sistema, baliwala eh. Sabi mo nga, wala na. Sabi nga, tignan niyo yung latest na abroad dyan sa Dubai. Hindi niya parang nakadrugs eh, dahil hindi niya Banggit. Yung Manong, United Arab Emirates. United Arab Emirates. Nakakapagtaka doon, Manong. Mas maayos pang magsalita si Jack kaysa kay Marcos. Pero Manong, nabanggit nyo na eto naman marami ring sumasang-ayon sa inyo na mastermind si Bongbong Marcos at saka si Romualdez. No? Ngayon, yung mga options ang pinag-uusapan, merong February rally, etc., etc. Pero umuugo ngayon yung impeachment laban kay Bongbong Marcos. Ito ba ay sa tingin ninyo, isa ito sa posibleng magbigay ng... Hindi natin alam dahil busog na busog ang mga congressman. Hanggang ngayon, Gov. Oh, binimaintain So nila yan. mukhang hindi uusad itong impeachment dito. May milagro naman. Kung pakasakali may milagro. Kagaya ng panahon ni Paring Erap, wala rin gustong pumirma nun. Nung may pumirma na, pirmahan na lang lahat. So, hindi natin alam kung may awa ng Diyos. Madali lang yan kung may awa ang mga military. Sabihin lang nila, ayaw nilang graft and corruption. Mapapadali. Pero kung wala siya ng konsensya, wala tayong magawa. So sa madaling salita, kasi ang nangyayari ngayon, parang hindi siya nagsasalita ang military. Sa ating mga nababalitaan, parang wala silang pakialam. Yun nga. Yun nga masama dyan. So dapat magsalita sila kung ayaw niyang graft and corruption. That means, tinutolerate nila. Payag sila. And wala yung sinumpaan nila na to protect the state. Oo nga. Protect the people. Paano yun, Gov? Kung sasabihin ng military, ayaw namin ng graft and corruption, pero hindi naman sila support sa pagpapababa kay Pangulong Marcos. Okay na yun. Sabihin lang nila, ayaw, basta they'll announce na ayaw nilang graft and corruption in a public place. Okay na yun. Total, na pag-usapan na rin, Manong, yung
patungkol sa Congress, may isa na namang lumitaw na kilalang personalidad at alam naman ho natin na isa rin ho kayo sa mga kilalang businessman dito sa Pilipinas, tinuturo ni Congressman Kiko Barsaga na ang pasimuno daw ng korupsyon sa Congress ay etong si Enrique Rason. Ano pong may kukomento nyo doon? Wala akong comment dyan dahil hindi ko alam yung istorya nila dyan. Hindi ko alam kung sinabi. Pero, manugtungan ko lang yung kanina, yung regarding dito sa withdrawal of support na pag-usapan natin kanina, no? Sa tingin niyo po ba, maliban dito sa korupsyon na nangyayari at yung revelasyon ng kanyang kapatid, ito ba'y matibay na dahilan para, hindi tayo nag-ano na mag-withdraw sila ng support. Tayo nagtatanong lang, ito ba'y po pwede na maging dahilan para mag-withdraw ng support ang ating mga uniform personnel? Yung revelasyon ng kapatid ni Amy Marcos regarding sa droga at itong nangyayaring korupsyon sa Pilipinas ngayon, sa tingin niyo po ba enough na reason na ito para mag-withdraw ng support ang MIU? Yun lang, grabe corruption, dapat suportahan nila yan eh. Dahil ninanakaw ng kaban ng bayan. Parang pumapayag na sila kung hindi sila magsalita. Hindi sila dapat tumahimik dyan. Dapat magsalita sila. Saka, Manong, dapat no? Huwag na nilang hitay maubos pa. Ubos na tayo eh. Ubos. Di ba? Ubos na ubos. Ano pa gagawin niyo, military? Ano ba? Naawa na ako eh. Kaya lang, Gob, di ba meron pong isang sundalo isang opisyal ng military na medyo nagbigay ng kanyang opinyon. At ngayon, pinapakasuhan. Hindi ho kaya ito ay isang parang warning sa kung sino man ang bibigay ng opinyon. Kaya ako wag nang mag-withdraw, sabihin lang ayaw nilang grabe corruption. Okay na yon sa akin. Para makisa sila sa taong bayan na ayaw nilang grabe corruption. Kaso Manong, yung mga general niya, kaya ayaw magsalita. Alam mo na, Manong, di ba? Nakakatamkap ng maleta eh. Di ba? Sabihin mo Manong, nakakatamkap pa sila ng maleta? Ewan ko, yun ang sinasabi. Pero hindi maganda yun, hindi sila sasalita. Kaya nga eh. Para hindi totoo yan, kailangan magsalita sila. Ilocos Sur at Ilocos Norte. Ang Ilocos Sur, nabanggit ninyo na mas maunlad kaysa sa Ilocos Norte. Dalawa na naging presidente dyan sa Ilocos Sur. Ikaw pa lang ang naging gobernador. Bakit? Bakit sa tingin mo, ganun ang sitwasyon ng Ilocos? Dahil wala kaming mga kalukuhan na project. Wala kaming flood control na ghost project. Yun ang kabilin-bilinan ko sa mga mayors. Kaya naman from the poorest to the richest province na kami ngayon. Dati number 5. Ngayon, kami lang dineclare ng COA na richest province ng Ilocos Sur. So dahil sa mga mayors, tama yung paggawa nila mga project. Basta wag lang ghost project ako sa kanila. So walang ghost project sa amin. Sa Ilocos Norte, makita mo, wala pa akong nakitang tunay na puro substandard. Yung iba, wala. Wala talagang project. Ghost project. Kasi tama si BBM eh. Maya naman kayo. Mga palpak na project, mga guni-guni. Doon pala sa Ilocos Norte yun. Kaya lang, Gob, delikado po yung sinasabi ninyo na number 1 na ang Ilocos Sur ngayon dahil baka mamaya i-claim ni Marcos siya may dahilan niya. Mahilig pa naman mag-credit grab yun. Di ba po? Well, yun, hindi naman ako nag-announce eh. Kuwa eh. Pero kidding aside po, sa tingin niyo po ba, di ba, isa ho sa mga pinagbibintangan ngayon dun sa Ilocos Norte ay yung kanyang anak na may mga ghost flood Project. control doon na project. Yes. Sa tingin niyo po ba talagang involved si Sandro Marcos dito? Sa nakikita ko, involved. Yun na lang allocable, siya ang number 1 eh. Almost 16 billion. Additional lang yun na pork barrel. Bawal na nga Supreme Court dyan eh. Pinagbawal na noon eh. Parang pinalitan lang pangalan, allocable. Pork barrel. So, siya ang pinakamarami. Pangalawa si Speaker Martin Romualdez. Parang bang kanila na yung gobyerno eh. Wala silang pakialam, masyadong sabihin mo.
So wala po talagang naitayo doon na sa kabila ng 16 billion na allocable sa kanya, wala po bang naitayo talaga sa Ilocos Norte? Ni isa man lang, kahit man lang tulay? Makikita nyo sa video, na buwabagsak yung mga bato, walang semento. Yung mga ibang ginawa, puro kalukuhan. Yung mga iba, pinatitignan ko ngayon, wala eh. Nandun sa listahan ng Public Works and Highways, lahat ng project doon. If I'm not mistaken, 156 flood control project ang Ilocos Norte. Wala akong makita ni isang matino Ilocos Ilocos, Norte. sa Ilocos Norte. Ilocos Sur kasi ang ganda dyan eh. Kasi actually malapit na yung piyesta nila dyan, yung Kanawidan. Pag yung piyesta dyan sa Ilocos Sur, talagang maraming, makikita mo yung culture nila pag na-attend ka dun sa piyesta nila. Kaya masasabi mo na maganda. Isa pang maganda dyan, yung baluarte nga ni Governor Chavit. So walang natayong tulay sa Ilocos Norte. Pero sa Davao may natulay, meron siyang nagawa. Di ba no? Bigay lang ng China yun. Bigay lang. Kanya raw eh. Ha? Kanya raw. Yun nga. Yun. Siya daw yun eh. Sa lahat eh. Kaya naniniwala ko na bangag Kaya nga ako eh. dahil kiniklaim niya yung hindi kanya. Kiniklaim niya yung sa Davao, yung tulay raw. Kiniklaim niya. Pero yung health contest, ayaw niya. Bukana bridge. Speaking of bangag, pati ba yung anak niya na si Sandro, confirm bangag din? Hindi ko alam si Sandro. Pero si Bongbong parang ganun dahil kadalasan tahimik. May inisip. Manong, may kumakanon, manong eh, no? Umigiwi. Umigiwi. Puro magnakulong, brasyo doon, naglalapan. Pag nagkukukain, ganun daw ang... Naglalapan yun. Ganun, yun ang mannerism daw yung nagkukukain. Yung iwi siya ng iwi. Yun ang Dubai. Hindi na Arab Emirates. Ngayon po, Manong, na dahil nagsalita kayo, hindi ho ba kayo nakakaramdam ng panggigipit doon sa inyong lugar? Panggigipit po ng national government sa inyong Nagipit lugar? na nga kami. Lahat ng excise tax ng tabako na dapat mapunta sa buong North Luzon, hindi binigay. Muna umupo, 23, 24, 25, 26, wala. Dapat yan, binibigay yan. Nawala lahat. Yan yung kapalit ng tulong na binigay mo sa kanya, no? Yung panggigipit. Kay Bongbong Marcos. Hindi lang ako. Buong Ilocan dyan, giligipit. Ay, Kaya hindi ko maintindihan eh. Kaya naniniwala ko na sabi ni Amy, nagkukukain. So Hindi yung, na tama ang pag-iisip. anong yung sinabi niyo buong Ilocanja, no? Yung, meron pa ba siyang suporta? Kasi dati talagang may, solid snort daw eh. Pero Walang solid. ngayon, wala na. Walang solid north para sa kanya. Noon lang dahil nga kala ko gagawa siya ng mabuti. Kala ko nagbago na. Wala. Inampisan pa niya ang tatay niya. Oo. 3 years lang Tatay niya, 21 years. Consistent kayo Gov, sa paglalahad ng mga expose, sa pananawagan, sa mga kababayan natin na magsalita. Pero hindi po ba kayo nagtataka? Bakit marami mga Pilipino ang galit naman na, pero parang masyadong tahimik o hindi nakikiisa doon sa mga hakbangin ninyo? Ang tahimik kong bisan, bigla na lang puputok eh. tama. Parang bulkan yan. Tahimik, pero biglang puputok na lang. Ano sa tingin nyo yung inaantay ng mga kababayan natin? Meron, pero mas madali kung may makonsensya ng mga military dahil kailangan din ng military support para mahabol lahat yung ninakaw nila. Kung dadaan ka sa proseso, wala mangyayari. Inappoint niya yung Secretary of Justice. Inappoint niya, ano sa appointee niya? Sino? Paano ka magkakaso? Ang Congress, binibigyan niya lahat ng pera. Mukhang kaya hindi kumikilos ang military kong kasi meron din silang ghost project eh.
para mawala nga yung haka-hakang yan, dapat magsalita sila. Kung hindi sila magsalita, maniniwala ang tao dyan na may lagayan. Pero I hope not. At dapat maawa sila sa kinabukasan ng mga kabataan. Ang liwanag na ninanakaw na ang kinabukasan ng mga kabataan. May mga anak sila eh. Yun na lang PhilHealth, kontribusyon mga pulisya, kontribusyon mga sundalo yan. Ano pa ba dahilan na suportahan nila ang ganitong administrasyon? Hindi na dapat. Nililinaw po natin ang sinasabi ni Kong at Gob Chavit ay yung pong magsalita na ayaw sa korupsyon. Yun lang. Yun lang. Ayaw sa korupsyon. Hindi naman po yun illegal. Hindi. Tama po. Hindi, walang violation sa konstitusyon. Sana yun lang ating marinig sa ating mga uniform personnel. Yes, yun lang. Yun lang hiningi natin. Napakadali. Para di sila mabintangan kung ano-ano. So hindi enough, Gov, yung sinasabi ng Armed Forces of the Philippines na ayaw din nila ng corruption. Kasi recently wala meron naman silang sinasabi. Wala naman meron silang mga sinasabi. statement na No. kasama nyo kami, ayaw din namin ng corruption. In public, sabihin nila, spokesperson nagsasalita. Tama, tama. In public. Sinabi ko, hiningi ko, in public. Sabihin nila na ayaw na lang graft and corruption. Siya, spokesperson, sulat lang yan eh. Diba? So sa mangyayaring Baka Malacanang pag gumawa yung sulat na yun.